Hello mga kabagyan, mamamasyal nga na naman kami sa Baguio pero bago nga iyan ay mag-dinner nga muna tayo dito sa McDo Cordon. Bandang alas 7 na nga ito ng gabi kaya kumain na nga muna kami para dire-diretso na nga yung biyahe namin. Apat nga lang pala kami nila Daddy V ng Baby Aji tsaka nga yung pamangkin kong nagbiyahe. Paakyat na nga kami ng Kayapa ng mga panahong mahamog na ito hanggang sa makarating nga kami dito sa may bukod. Hindi na kasi kaya ni Daddy V yung antok niya kaya inidlip muna niya ng isang oras habang kami naman ni na Baby Aji at ng pamangkin ko ay nagkape nga muna kami. At tamang-tama nga lamang na nagkape kami dahil pagkababa nga namin ng sasakyan, hayan nga at napakalamig nga pala dito. Malamig nga kako pero parang hindi naman dahil hindi ko nga naman suot yung cardigan ko nung mga oras ngang ito. Kapag ka naman kasi isusuot ko nga ay parang ang init na init naman ang pakiramdam ko. Pagkaraan nga ng 2 oras ay hindi ko na mamalayan nakarating na nga pala kami dito sa Baguio. Nga pala mga kabagyan, kaya nga kami nagpunta dito sa Baguio ay pupunta nga kami dito sa napakagandang lugar na to. At dito nga lamang yan sa may Via Bonjoy Restaurant and Cafe sa may bandang Ambuklaw Road, Itogon, Benguet. First time ko nga lang magpunta dito at wala nga akong masabi kundi napakaganda nga naman talaga. Yung lugar pa nga lamang mismo ay very Instagrammable na at napakaganda nga talagang tumambay habang nagkakape dito kapag ganyan nga napapalubog na si Haring Araw. And yes mga kabagyan, eto na nga yung sinasabi kong dahilan bakit nga kami nagpunta dito. 60th birthday nga kasi ng tita nga ng Daddy V. At kung mapapansin nyo nga ay nakapiling pa nga dito ang tita Jeanette dahil hindi nga daw siya aware na may ganito nga siya kabonggang birthday. Ang buong akala niya nga lang daw kasi ay maghahanda lamang siya sa may Good Taste Restaurant na ang hindi niya alam ay bibigyan pala siya ng hindi niya malilimutang birthday ng kanyang mga anak. At dahil nga sa na-enjoy ko talaga dito nga sa Via Bonjoy, hindi ko na nga na-videohan lahat nga ng kaganapan ng mga gabing to. Pagkatapos kinaumagahan ay napagdesisyonan na naman namin ng Daddy V na ipasyal nga ang mga bata sa Burnham Park. Pero dahil nga sa tanghali na kami noon gumayak at naabutan na nga rin namin ng traffic, hayan nga at napagdesisyonan ulit namin kumain nga muna dito nga sa isa sa sikat na restaurant dito nga sa Baguio. At masasabi ko nga isa talaga ito sa pinakasikat na restaurant dito nga sa Baguio dahil kung makikita nyo talagang ang pinipilahan ito ng mga tao. Kapag nga pala nakapila kayo ay may lalapit nga sa inyo at tatanungin kung ilan nga kayong mga magkakasama. Kasi kahit nga nakapila kayo sa dulo at kokonti lang naman kayo, pagkatapos ay may available ngang table sa inyo ay papapasukin na nga kayo. Kako, 3 lang naman kaming malalaki pagkatapos heto ngang 2 bata kaya hayan nga at pinapasok na nga rin kami. Nagtanong na nga ako dati dito sa page ko, bakit nga kaya pinipilahan nga etong ang Good Taste Restaurant? Sagot naman nila sa akin ay bukod nga kasi sa masasarap nga yung mga pagkain dyan, ay sulit na sulit nga dahil nga sa rami nga ng mga servings nila. Kaya kung ako nga ang tatanungin mo kung gagasto ka rin lang ng 3,000 nga sa mga fast food ay pumunta ka na nga lamang dito nga sa may Good Taste Restaurant. Siguro yung 3,000 mo ay mapapakain na nga yung 15 nga na katao. First time ko nga din lang pala magpunta dito nga sa Good Taste Restaurant at eto nga talaga yung pumukaw nga sa attention ko. Yes mga kabagyan, meron nga silang katulungan dito nga na robot. Eto nga pala si Bellabot at eto yung robot nga na nagsiserve ng mga orders nga ng mga customer. At dahil sa ilang lakaran nga lang ay nasa Burnham ka na pagkatapos namin kumain, hayan nga at nagpunta na nga kami. At yung mga bata nga lang talaga ang dahilan bakit nga kami namamasyal dito sa Burnham. Nasa Good Taste pa nga lang kami ay bukang bibig na nga kasi ng mga bata ang ice cream nga at bite. At kung makikita nyo nga yung isa kong anak ay mukhang sanay na nga talaga siya dito sa Baguio. Parang kabisado at alam na nga niya kung saan siya pupunta. At ayun na nga mga kabagyan, pagkadating nga namin dito sa Burnham ay binilhan ko nga agad sila ng ice cream nila. At maging ang Baby Aji ay mukhang gusto na nga rin makikain ng ice cream. Nang maubos na nga nila yung kinakain nilang ice cream ay nagumpisa na nga kaming magbike pagkatapos nung naumay sila ay heto nga namang boating ang ginawa namin. Hindi na nga sumama ang Daddy Vin at ang Baby Aji dito sa boating dahil tulog na nga nung mga oras na yun ng Baby Aji. At grabe mga kabagyan, talagang napabilib nga ako dito nga sa mga anak kong kambang. Wala man lang pagkaiyak o nakaramdam man lang sila ng takot nung sumakay nga sila ng bangka. Nga po pala kung matatanong nyo ay 250 nga ang bayad namin dito nga sa bangka na gamit namin. At required nga talaga na magsuot ka ng life vest kapag nga magbo-boating ka. At mas feel na feel mo nga talaga ang mag-boating kapag kasama mo nga ang jowa mo. Sana all. Nangabayo nga rin pala ako dito sa Baguio pero sa next vlog ko na nga lang yun. O siya, hanggang dito na nga lang muna ang aking vlog. Bayo!